question is, have you had an ex? Yes. Wala akong ex, pero meron akong kating minahal. Okay. How about you? 2. Yeah, me also, I have. Maybe not officially, but yun nga, same with you. So my question is, since we had also mistakes regarding relationship, what can you advise or siguro what have you learned na lang from those relationship na you can apply sa relationship na meron ka ngayon or ipagkakaloob sa'yo ng Lord sa buhay mo? For me, yung greatest learning ko and at the same time is the best thing that I can advise, especially to the young people right now, is to ask for the clarity. Kasi ako, from the question, kailang ex na ba ako, ganun. So, I only had 2, but I had lots of attachments before na kumbaga ay nag-cause ng maraming pain, ng heartbreaks, kasi nga, hindi ko naman tinanong sa Lord, ito ba talaga yung taong para sa akin? Kasi, ang nakakalungkot sa panahon ngayon, parang, gusto ng mga young people is to, cool, magkaroon ng relationship, kumbaga may mga nakakausap, kumbaga may nakakamusta, ganun, and it's a good feeling, totoo naman. At kumbaga, especially for the young age, it's a good feeling to have someone to look after you, to love you, na hindi naman talaga ganun mahahanap mo to your family. Kumbaga, may ilan na satisfied to the love of their family, pero merong ilan na hindi nila na-find yung love to their families. That's why they find their special persons, even some friends. But when it comes to relationship talaga, it's a very important thing that you ask for clarity. Kasi kapag hindi ka nagkaroon ng clarity sa isang tao, parang magiging kalalabasan niya lang trial and error. Ay, baka ito na. So, sige, kami na ulit, mag-commit na ulit ako sa kanya. And then, pag hindi nag-match, and then break na naman, pain na naman, heartbreak na naman. So, parang nagiging trial and error lang siya. So, itong yung naging commitment ko sa Lord, naging perspective ko when it comes to the Lord, sabi ko, ay, yung clarity talaga ang hiningi ko. Kasi, ayoko na ulit magkamali. Ayoko na ulit masaktan. And, the very thing that I realized, when we are in a heartbreak, hindi lang pala tayo yung nasasaktan. Even from the decision that we had, na kumbaga, hala ka na lang ng hala, pili ka na lang ng pili, hindi mo pinapipili si Lord para sa'yo. Si Lord na nasasaktan. Kumbaga, minsan kasi ganun tayo parang we just focus on our own feelings na, Lord, ang sakit, saktan ako, pero hindi mo naman alam na nasasaktan mo rin naman ng Diyos sa mga bad decisions mo. Sa mga decisions mo na, kumbaga, basta-basta na lang, out of emotions na lang, walang leading, walang clarity. So, for me talaga, yung pinaka-dinidil ko sa Lord is the clarity for our relationship. Kasi, kapag may clarity ka, may peace ka. Meron ka ng pinanghahawakan sa Lord, na kumbaga, kung meron man na pinakita na siya itong taong ito, kahit pa hindi kayo nag-uusap niyan, kahit pa wala kayong connection niyan, meron man, very little lang, kumbaga hindi siya ganun kadalas, pero mararamdaman mo yung peace. And at the same time din, kapag may clarity ka, hindi ka magkakaroon ng fear, na what if Lord, what if ganyan, what if ganyan. So, alam naman natin na kapag ang Diyos ang magbigay ng clarity, that's perfect clarity. So, walang doubt na pwedeng mangyari. So, that is all. Ask for clarity before you enter into relationship. Sa akin naman, ang pinakatumatak siguro sa akin na lesson na I can also voice out is yung know your negotiables and non-negotiables. Yung katulad ng nabanggit nga kanina. Kasi malinaw sa Bible, Christian youth, na sinasabihin tayo ng Panginoon, lalo sa mga young adult, yung mga medyo paasawa na. So, it is God's will na magkaroon tayo ng partner in life. That's why, yun naman din yung naging original creation ng Lord, di ba? May Adam, may Eve. So, looban ba ng Diyos na magkaroon ako ng asawa or boyfriend muna or girlfriend? So, nais ng Diyos yun. But, mayroong regulations na itinalaga ang Lord, and that is for our good pala, which is nung una, hindi ko siya maintindihan. Do not be unequally yoked together with an unbeliever. So, medyo malawak yung topic na yun, pero para sa akin, dapat pala, nung narinig ko yung verse na yun, dapat pala sinunod ko na yun nung una pa lang. Kaya nga lang, minsan, nadadaya tayo ng kaaway.
pagka parehas kayo ng perspective, parehas kayo ng outfit, Compatible. compatible kayo sa lahat, parehas kayo ng gusto, parehas kayo minsan ng IQ, ng intelligence. So parang, ay, ito na yon. Tapos sometimes we are asking signs, tapos nakikita din naman natin yung signs, pero nami-mislead tayo. Kung meron ka mang hahanaping sign, lahin mo yon sa Bible. So, Amen. kasi yung Word of God, that is the direction talaga na galing sa Lord na may sure ending na kalooban ng Panginoon. Lalo na pag first time ng mga kabataan, lahat ng feeling mararamdaman mo Yes. pag first time ka. However, along the way, kung totoo ka sa Panginoon, totoo kang Kristiyano, at totoong naranasan mo na ang Lord, meron ka ng relationship sa Kanya, wala nang ibang papantay pa sa relationship na yon. Kaya kapag nagkaroon ka na ng kapartner, lalo na kung unequally yoked ka, so meaning you don't share the same faith, kahit pa you share the same church, but you do not share the same passion for Jesus and love for God, hindi talaga kayo magmamatch. Kasi you have to explain your life, you have to explain everything, almost Yes. everything to that guy. Siyempre, you want him also to know God on a level na narating mo na, on that deep level na narating mo na. Kaya nga lang, alam ko na mahal din siya ng Lord at for sure may plano din ang God sa buhay ng guy na yon or ng girl na yon. Kaya nga lang, hindi ikaw yung para mag-evangelize ka sa kanya through panliligaw or through hahayaan mong ligawan ka. Evangelico. Yes, it is not, hindi pala yan tama. Pero nung time na yon, so maghahalo kasi yung laman at yung kagustuhan mo ng nahaluan ng spiritual things. So, yun lang naman yung sa akin. Stick to the word of God. Pag sinabing no, no. Pag sinabing yes, yes. So, yun, tama yung sinabi ni Charmy kanina na ask clarity from God, and that can be found again sa word of God. So, balikan mo yung Bible mo. Ano ba yung basic principle na sinasabi sa Bible? Kahit in the Old Testament, hindi pinapag-partner yung hindi magkumbaga no, nga hindi magkalahi. Oo. So, kasi So, paano kayo mag-raise up ng children in the future kung magkaiba kayo ng paniniwala? Anong klaseng values, anong klaseng faith yung mamanahin ng next generation kung kayo, nagkakasundo lang kayo sa lambingan pero hindi sa pagsamba? You have two different worlds talaga. So, maganda habang hindi pa kayo mag-asawa, yun, maano mo na siya, matukoy mo na at masurrender mo kay Lord kasi may the best na nakalaan ang Lord para sa bawat isa. So wait upon the Lord. Amen. Awan na. If the Lord is leading you to let go of people, yun mayroon talaga mag-let go lalo kung nalalang na pamahal ka, which is valid talaga yung bagay na yun. Pero always remember na you need to let go of things to have a para makita mo yung mas better na binigay ng Lord para sa'yo, which is I'm thankful for that kasi kung di tinanggal sa akin yung bagay na yun, yung babae yun, hindi ko mamimit si Charmaine. Pero dahil sa bagay na yun, nung letting go ng bagay na yun, na-meet ko siya. Which is I'm so grateful and blessed by those things. Na masakit pag tinatanggalan ka, pero masarap kapag namunga ka na. It means yung pruning is very important talaga. If you ask the Lord na talaga mag-grow ka, may puputulin talaga sa'yo para pero ang strict mo agad dito, may growth doon kasi may pinutol na eh. It means may papalit ang Lord doon na mas deserving mo. Kaya sabi ko kanina may bagay kang ina-expect na din nangyari, pero marami kang bagay na hindi ina-expect pero binigay ng Lord. Which is ayun yung mga bagay talaga na nakakagina. Always align yourself in the Lord. Makikita mo yun makikita mo yung peace, makikita mo yung kagaanan na parang hindi nyo kailangan pressure rin yung isa't isa sa mga bagay-bagay. Kundi, parang natural lang siya na umikat, parang kalmado. It means alam mo na hindi lang kayong dalawa, kundi ang Lord pa rin ang namamagitan sa inyong dalawa. For clarity, dapat meron kang leading sa Panginoon. Yun lang naman. Yeah. For the last question, kasi we're gonna sleep na, it's 11:30 p.m. and tomorrow is Sunday, early church. Last question is,